sa item of your choice at piliin din ang branch na pinakamalapit sa inyo. O diba, talaga namang super easy. Kaya tara na at subukan na ang pinakabago naming hatid sa inyo, ang BHF Online Shopping. For easy online shopping of office and home appliance, furniture, gadgets, computer, and jewelry, visit www.bhfappliancecentermgi.com. See posters and print ads for more details. APG Clinic and Diagnostic Center. Meron silang X-ray, ECG, newborn screening, ultrasound, animal bite center, at lahat ng klase ng bakuna. At saka may physical therapy and occupational therapy clinic kasama ang PharmaPro Drugstore, ang unang accredited butika ng bayan sa Zambales. Makasisiguro kang abot kaya, hindi peke at hindi expired ang kanilang generic at branded medicines. ABG Clinic and Diagnostic Center, nasa National Highway, Palanginan, Ibal, Zambales. Maring tumawag sa 047-811-2323. RSS Driving School, located at ACM Building, Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Services offered: driving enhancement program, lecture 5 hours per day for 3 days with examination, driver's manual and certificate, practical driving course sa sariling compound na driving track at Barangay Road gamit ang 2019 model automatic at manual transmission na kotse at motorsiklo. RSS Driving School. Contact numbers 0928-356-9008 and 0905-447-0273. Visit and like Facebook page RSS Driving School. RSS Driving School for responsible, skilled, safety driving. Viajero, a DOTR LTO accredited private motor vehicle inspection center, is now open to serve you. Para sa mga magpaparehistro ng sasakyan, motorcycle, tricycle at four wheels, narito po ang aming mga services: emission test, engine and chassis stencil, at iba pang mahahalagang emission test para sa road safety ng motorcycle o tricycle, kasama ang above carriage inspections, brake test, speed test, sound test, headlight test. At narito ang services naman para sa mga four wheels vehicle: above carriage and under chassis inspection, speed test, side slip test, suspension test, brake test, sound test, headlight test, tail light at turn signal light. Para sa karagdagang katanungan, maaari kaming tawagan sa numero bilang 0961-071-4729 at pwede ring bisitahin ang aming Facebook page, Viajero PMVIC. Kami ay matatagpuan sa Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Viajero, the leading motor vehicle inspection center in town. Serbisyo ng bayan, ating pag-usapan sa Kapihan sa Sanggunian. Halina't magkape, makipagkwentuhan at makibalita sa mga programa at serbisyo ng pamalang bayan ng iba sa Kapihan sa Sanggunian. Ating pakinggan at samahan sina Kuya Noli Basul at ang masayang barkada ng 13 Sanggunian sa pangunguna ni Vice Mayor Joan Ballesteros sa isang makabuluhang kwentuhan, talakayan at balitaan sa mga serbisyong pambayan. Mapakikinggan at mapapanood sa 105.7 radyo natin at sa LGU Iba Facebook page tuwing Huwebes alas 9 ng umaga. Tara na, Ibanyans, magkape na tayo sa Kapihan sa Sanggunian. Magandang morning sa inyong lahat. Reporting in the morning po ang inyong Kapihan sa Sanggunian. Ayan. Ako po si Secretary Noli Basul. Kasama natin si
Katotoy. Kapinalig Raydag Bilyamin. Good morning po sa lahat po ng mga kapwa naming Ibanyan at mga nakikinig ngayon dito sa radyo natin at over Kapihan sa Sanggunian at sa nanonood sa atin sa Facebook page live. Ayan, nako, nakakapanibago, no? Dito tayo sa studio. Wala tayo sa munisipyo ng iba, sa ano natin, no? Sa ating himpilan o studio doon. Pero to cut you off, Sek, Okay. gusto ko batiin muna kita ng maligayang bati. Happy birthday sa ating masikisig, masipag at matipunong Sangguniang Bayan Secretary. Ayun, yung matipuno, makisig, malit na bagay yun. Pero yung masipag, pero mahirap yata panindigan. Hindi. Pero yung pagbapuan, malit na bagay. Happy birthday, Sek Ay, Noli. maraming salamat. Alam mo kapag nagbe-birthday raw ang isang tao, lalo sa akin isang pagkakataon, parang ngumiti. Kung paano yung ngiti ng ating mga magulang ng tayo isilan. Ngumiti dahil panibagong biyaya ng buhay. Maraming salamat po sa mga nagpaabot ng kanilang mainit at napaka-tamis na pagbati. No? Ngayon ha? Oo, Ngayon mismo ang ngayon, birthday no? mo. Yes. Nagtatrabaho tayo. Oo. Ang edad ng pinag-uusapan, ako po ay 89. Bahala na kung 29, 39 o 19. Kala ko 19. Naintindihan nyo na kung saan ako nang gagaling. Ayan. So, bagamat hindi kagandahan ng panahon dahil ngayon ay walang pasok. No? Yes. Ngayon, kaya wala nang usapan na na-delay. Wala nang usapan na gano'n. Ano? Wala nang napuyat Oo, na magtitingin. magabang. May Oo. pasok ba? Oo. Yung mga nag-aantay. Yeah. Doon sa kanilang lokalidad, no? So, kami po ay bagamat malamig, mainit ang aming pagbati sa inyo, Yes. mga kapinalig ng isang magandang umaga, lalo sa lahat ng nandiyan dyan sa kanilang tahanan na hindi makalabas. Kapinalig Raydag, Yes. hindi ba? Yes, Dahil yes. sa Sama ng panahon. maulan. Kung minsan yung hindi ka makalabas, tipid din eh. Oo. Pag lumabas tayo ngayon, nako, mahinang 500 pesos. Lalo sa iyo. Sa atin yung gumagamit ng gasolina, di ba? Pero kapag ikay hindi lumalabas, tipid talaga. Ayan. Pero kapinalig, nais mo nating ipaglingkod sa ating mga masugid na taga-subaybay ang mga pangunahing balita sa ating bayan na ihahatid sa inyo ng ating newscaster Aljon Dale Al Medina. Aljon, pasok! Maraming salamat po ating buting Secretary Noli Bosula at ating ipinaabot din ng isang maligayang kaarawan po sa inyong mabuting lingkod. Ayan po. Mga kapinalig sa balitaan, narito na po muli ang ating segment sa ating programa, ang Balitaan sa Sanggunian. Ito na po ang mga nagbabagang balita. 20 pesos sa bigas si pinamahagi sa mga kababayang Ibanyan. Resolusyong naglalayong gawing independent component city ang bayan ng Iba, trending sa mga social media platforms. Pagpapatupad ng kaukulang bayad para sa pagpapanatili ng kaayusan ng Iba Sanitary Landfill, pinagtibay sa konseho. At ang ating dating Zambales Governor Amor Dominado de Loso, inilibing na po. Para sa mga detalye, ito na po ang ating balitang lokal. Inilunsad noong nakarang Sabado, August 1, 2026, ang benteng bigas. Meron na 20 pesos rice project handog ng lokal na pamahalaan ng Iba sa Municipal Plaza. Ang nasabing programa ay inisyatibo ng LGU Iba kasama ang Food Terminal Incorporated or FTA, ang National Food Authority and NFA, ang Provincial Agriculture Office at ng Municipal Agriculture Office para sa bigas na nagkakahalaga ng 20 pesos kada kilo. Nang araw din ngayon, nagsimulang magpamahagi ng bigas sa pamamagitan ng Rice Subsidy Program sa Barangay Santa Barbara ng umaga at sa Barangay Dirita Baluguen naman ng hapon. Nagpatuloy ito kinabukasan August 2, Linggo sa Barangay Santo Rosario at sa Barangay Lipay Dingin, Panibuatan. Sa mga barangay na nabanggit, nakakuha ng hanggang 25 kilo o 25 kilo sa bigas ang bawat puno o head ng isang pamilya na nakatala sa opisyal at listahan ng bawat barangay. Masaya naman ang mga Ibanyan sa natanggap ang nasabing bigas. Malaking tulong ito ayon kay Mayora Irenea Manikizbinan upang mapanatili ang food security sa bayan ng Iba. At sa isang balita naman po, umani ng maraming positibong reaksyon ang resolusyong naglalayong gawing independent component city ang lahat ng mga provincial capital municipalities. Kabilang narito ang ating minamahal na bayan ng Iba.
Sa inilatag na resolusyon ni Sangguniang Kabataan Federation President at ex-officio member Kagawad Carlos Miguel Villamin, hiniling ng Konseho sa Kongreso na maghain ng isang omnibus bill na magpapahintul sa naturang conversion. Dagdag pa na nasabing resolusyon, maraming provincial capital municipalities ang nagsisilbi na parang lungsod dahil sa dami ng kanilang responsibilidad at serbisyong ibinibigay. Ngunit nananatili pa ring munisipalidad dahil sa mga umiiral na batas. Ang Independent Component City ay may sariling pamahalaan at mas malawak na kapangyarihan kaysa sa isang munisipalidad. Hindi na ito pinangingiswaan ng gobernador o ng sangguniang panlalawigan. Gayunman, nananatili pa rin itong bahagi ng lalawigan sa mga usapin gaya ng lokasyon at kinakatawanan pa rin ito sa Kongreso ayon sa batas. Tutok naman po tayo ngayon sa mga balita nagdaang sesyon. Iniulat sa nakaraang sesyon ng Konseho ang panukalang ordinansa na naglalayong magpatupad ng kaukulang bayad o tipping fees at striktong solid waste management para sa pagpapanatili ng kaayusan ng sanitary landfill sa bayan ng Iba. Ayon kay SB Edison Martinez, chairman ng Committee on Health and Sanitation, nagkaroon ng joint public hearing sa pagitan ng kaniyang komite at ng Committee on Environment, Natural Resources and Solid Waste Management sa pangunguna naman ni SB Salvador Badong Redondo. Dito tinalakay at inuulat sa mga kinatawan ng malalaking establishmento sa bayan ng Iba ang kasalukuyang kalagayan ng Iba Sanitary Landfill. Ayon din sa nasabing ulat, umabot na sa toneladang basura ang naiipon sa nasabing landfill at malapit ng mahigitan ang kapasidad nito mula nang naitalaga ito noon pang taong 2022. Ang panukalang ordinansa aniya ay para sa pagsasaayos ito at paglalagay ng karagdagang espasyo. Ang tipping fees naman ay para sa mga malalaking establishmento na may malalaking volume ng basurang tinatapon kada araw. Patuloy na pag-aaralan ng Sangguniang Bayan ang nasabing panukalang ordinansa sa mga susunod na sesyon upang mas lalo itong pagigtingin para sa kaayusan ng landfill at ng mainam na pagpapatupad ng proper waste disposal. At sa ating karagdagang balita, inihatid na po sa huling hantungan ng mga labi ni dating Zambales Governor Attorney Amor Dominado de Loso noong nakarang Biyernes, July 31, 2026 sa Iba Public Cemetery. Sa daan mula kanilang tahanan sa Tampo, Botolan, Zambales, patungong Iba, sinalubong ng mga iba't ibang Zambalenyo, partikular ng mga taga-Iba at Botolan, ang pagdaan ng kanyang mga labi. Pinangunahan naman ni incumbent Governor Hermogenes C. Ibdane Jr. ang ginanap na necrological services para sa yumaong dating gobernador sa Legislative Building. Napuno rin ng mga nakipaglibing ang katedral ng Iba, kung saan idinaos ang isang funeral mass na pinangunahan ng mga kaparian sa Zambales. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Atty. Cheryl De Loso Montalia, isa sa mga naulilang anak, sa lahat ng mga nakipaglibing at nagaling ng panalangin para sa yumaong dating gobernador. Pagkaraay, inihimlay ang kanyang mga labi sa Iba Public Cemetery. Si Atty. De Loso, mas kilalang papo, ay dating sekretarya ng munisipyo ng Iba noong dekada 60 sa pamumuno noon ni dating Mayor Benjamin Farin Sr. Dito rin niya nakilala ang kanyang naging may bahay na si Ginang Sally Pointer na isa namang clerk sa nasabing munisipyo. Karagdagang balita lamang po sa ating ulat panahon, patuloy po nating binabantayan ang Tropical Storm Maymay at ayon sa huling datos ay binigay ng Pag-asa, ang kanyang lokasyon ay nasa gitna ng Bangged Abra at ito ay kumikilos patungong eastward sa bilis na 10 km per hour. Ang kanyang lakas ay meron siyang maximum sustained winds of 65 km per hour malapit sa gitna. At ang gustiness ay umaabot sa 110 km per hour. Ang itong bagyo na to ay humihila sa hanging abagat kaya tayo ay patuloy na apektuhan sa matinding pag-uulan. Panawagan naman po sa ating lahat mga Ibanyans, patuloy po tayong mag-iingat sa panahong pabago-bago. Laging magdala ng panangga sa ulan upang manatili tayong protektado sa anumang uri ng sakit, lalo digit sa mga virus at mga sipon at tubo. Mga kapinalig sa balitaan, inyo pong napakinggan ng mga nagbabagang balitang hatid namin sa inyo live dito sa ating programa. Muli live dito sa ating programa, ito po inyong kapinalig sa balitaan. Alcion Dale Almedina sumasahing papawid. Magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang mga paalaala. Mabuhay, Ibanyans!
Narito na ang iba pang detalye kaugnay sa ating plastic diversion program. Ang araw ng magiging palitan ay tuwing Webes lamang at mayroong nakalaang oras lamang bawat barangay. Sa araw at oras na ito, maaring magdala ng mga ipapapalit na plastics. Ang mga maipapapalit ay may kaakibat na credit points. At ang mga credit points na ito ay maaaring magamit sa pagbili ng mga goods. Narito ang mga kaakibat na puntos sa bawat kilo ng plastic na maipapapalit. Plastic bottles, clear at colored, 10 points per kilogram. Ang ating mga cup and rings ay 50 points per kilogram. Para naman sa mga plastic bag, ang sando bag at sachet ay 100 points per kilogram. Para naman sa mga plastic containers, ang clear ay 10 points per kilogram. Ang colored naman ay 5 points per kilogram. Para naman sa mga plastic utensils tulad ng spoon, fork, at knife ay 10 points per kilogram. Tandaan, ang minimum na kilo na maaaring maipapalit ay 3 kilograms. Ang kilong mas mababa rito ay hindi pa maaaring magamit. Kaya ngayon pa lamang, magsimula na tayong mag-ipon, Ibanyans. Dahil tandaan, Tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Mabuhay, Ibanyans! Excited na ba kayo sa Tambayan Campaign? narito na ang iba pang detalye kaugnay sa ating plastic diversion program. Kung matatandaan, ang Plastic Diversion Program ay naglalayong mabawasan ang mga plastic na nakokolekta sa ating bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng incentive program kung saan maaari tayong mangolekta ng iba't ibang uri ng plastic at ang mga kolektang ito ay may kaakibat na puntos na maaaring maipapalit sa mga goods. Paano nga ba ang magiging sistema nito? Sa ating bahay, barangay, eskwelahan at trabaho, maaari nating itabi ang mga plastic na ating nagagamit sa araw-araw. Halimbawa na lamang ng mga ito ay ang plastic bottles, bottle cups and ring, sando bags, plastic sachet, clear plastic containers, colored plastic containers, at plastic fork or spoon. Dapat tandaan na ang mga naipong plastic ay dapat malinis at tuyo. Matapos ito, paghiwalayin na ang mga plastic ayon sa uri nito at ilagay sa sako. Iniimbitahan namin kayo na suportahan ang aming programa. Magsisimula ang Plastic Diversion Program sa June 7, 2024. Kaya manatiling nakaantabay sa ating LGU IBA Facebook page para sa mga susunod pang detalye. Kaya ngayon pa lamang, magsimula na tayong mag-ipon, Ibanyans. Dahil tandaan, Tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Ayan, kape. Malamig ang panahon, ayan. Muli nagbabalik po ang ating palatuntunan, Kapihan sa Sanggunian. Kami po ay naliligayahan na muling makapiling kayo, bagamat ang ating buong bansa, parang buong Luzon yata, ay walang pasok, no? Hindi lang tayo ng matinding na kaulapan, Oo. At napakalawak na bahagi ng bansa ang talagang sinasalanta. ikaw sa Bubos. tanongin kita, pag ganitong mga panahon, lamig, ulan, syempre nasa bahay ka lang, walang pasok. Anong magandang gawin? Sa bahay ay palagay ko una pagkakataon yun para magdasal. Ligtas. Oo, yung ayun talaga. Sabi nga, yung tanong ni yung fast talk ni Boy Abunda, sabi ko halimbawa naging guest tayo doon, pag doon sa portion na kumpletuhin mo yung tanong, hindi kumpleto ang aking araw kung ang aking laging sagot doon hindi nakapagdarasan. Oo. Panahon ng pagdilay-dilay yung mga ganitong Yun talaga naman ang dapat na sa panahong ito na kung saan wala tayong control. At ang may control yung may control sa atin, yung lumikha. Wala tayong masarap gawin kundi ang makipag-usap sa kanya, di ba? Kasi nga walang imposible doon sa sa pag sinabi ni Lord, ang sarap
ang tindi manalangin itong mga ano ko mga alagad ko Medyo pagbigyan ko nga yung mga yan, di ba? Pero kung parang baliwala lang, di ba? Kaya ganun din sa ginagawa natin. Of course, ikaw, kapinalig Raydag, mayroon ka ng anak, hindi ba? Bilang ama, ang lagi natin talagang dasal yung anak natin, ng anak at saka yung pamilya, di ba? Yes, ang dami na. Oo, coming sa yung aking magiging apo ay coming sa Saturday, no? May parating. Cesarean kasi kaya Saturday ang schedule niya Pang-5 apo 'yon, no? Yung aking manugang na si Mona ay nakatakdang Mona Crisa? Yeah, Kaklase namin ni anak ni Ulysses. Ulysses. Yun, yun. Kaklase ko po yung anak ni Sek na pangalawa. Si Ulysses, Tapos Yung manugang ko naman. manugang mo, kaklase rin namin ni Ulysses. Ayan, kaya ang daming connect-connect. Ang daming ugnay-ugnayan. Ayan. So malawak po ang epekto po ng ating mga pag-ulan. Ito ay kagagawan na kagagawan na ng habagat. Anong pangalan ng bagyo natin ngayon, Sir? Yung si Ana Cabugera, si Maymay, Maymay ba? Maymay Entrata. Akin pa lang Maymay. Meron siyang awitin yan, yung Ana Cabugera, di ba? Oo. Ana Cabugera, ganun. Naririnig ko si Maymay. Kaya hindi ba doon sa Entrata Facebook ba yun? Entrata. Di ba? Kilala niyo ba si Maymay? Siyempre, sikat na yun, pero si Maymay pala. At saka balita ko, Sek, mukhang tatagal yata tong ganitong panahon natin. Ang pagtaya kasi ng baka hanggang bukas wala tayong pasok Kasi doon sa pagtaya ng Pag-asa, mukhang orange hanggang bukas At paalala natin sa, Rainfall, sa mga nakikinig sa atin, wala akong pasok sa eskwelahan ngayon at sa mga himpilan ng gobyerno. Maliban sa mga rescuer at mga first responders. yung grupo nila Sir Glenn Bueno. Yun, binabati natin yung ating mga L-Dream personnel. Yan At ganun din yung nakatutama. mga MSWDO. Yes. Oo. And also yung mga nasa RHU natin kasi kasama sila sa hindi sakop ng walang pasok. Yes. Susubukan natin na kapinalig Ridag na mapanayam si Glenn. Hindi para doon sa trending issues niya. Alamin lang natin paano natin kay Aljon si Sir Glenn. Makausap natin at tayo ng update. Kasi nag-iikot sila ngayon, hindi ba? Nag-iikot ang ating mga Eldream ngayon. Sila yung mga sinasabi natin mga bayani sa panahon ng masama ang panahon, di ba? Yes. Di ba kasi mayroong nakita kong post kagabi ba yun? Sabi niya yung naipasa yung Magna Carta ng Barangay Health Workers, no? Talagang naghiyawan, talagang ganoon na lamang ang sigabu, parang sigabu ng palakpakan. Dahil siyempre matagal na hinihintay yan ng mga DXW. Pero naglalambing din yung ating mga personnel, yung mga responders natin. At binabati Na ko rin- magkaroon din ng mga ganyan, yung Magna Carta for responders. Batiin din natin, Sek, yung mga barangay. Mga iba't ibang barangay ngayon na nagmo-monitor din ng situation. Sa lahat ng barangay sa bayan ng iba, mga punong barangay, mga kagawad, mga tanod natin at BHW, nandun din sila ngayon. Actually, wala din silang pasok dahil kasama sila as first responder sa mga sakuna. So sa panahong ito, ang mga talagang abala, yung mga frontliners. Yes. Ano yung mga frontliners natin, mga nasa barangay. Nasa barangay. Oo. Definitely, sila yung Oo. first talaga na Oo. re-responde. Kaya hindi apektado yung barangay sa walang pasok sa lahat ng atas kasi Oo. sila may pasok At saka sa local government Oo, naman, Sek, ay diba? naka-indicate doon na ang service ng barangay is 24/7. Yes, at saka yung ating mayora, Yes. no? Yung ating mayora talagang nakasubaybay ngayon Yes, yes, Kasi yes. nga medyo yung iba talaga personal yung atake, Yes. 'di ba? Kaya nakikinig po ang si Mayor sa mga komentaryo. And o mga- kudos, kudos sa ating mahal na Mm. mayora na nakita naman na ako sumasama ako, Sek, pag may mga disaster response. Na, tumatambay ako sa Eldream Mm. kada labas ng mga responder natin at may tawag na kailangan namin ng rescue. Andun din ang ating mahal na mayora to monitor Yes. the situation. At saka talaga hands-on Yes, at Yung pag may- pamimigay nga ng bigas nagkasama siya pang nag-aabot. Nagbubuhat
talagang kumbaga sa cowboy-cowgirl lang ating Oo nga, mayora. minessage nga ako Oo. bakit wala ka nung Sabado, bakit wala akong katulong magbuhat? Oo. Bagay bata pa yung ating mayora. Oo. no? Ganyan talaga pag medyo Aktibo pa yan. aktibo pa or nasa kalakasan pa ng katawan ng namumuno ay talagang hands-on talaga. Kaya alam mo nung araw, yung pag mga ganitong ulan-ulan lang, hindi nagiging issue yung may pasok ba o wala. Magandang pag-usapan yan. sir. Ganun, Oo. Nung araw, pag ulan-ulan lang, nung kapanuhan, mga Oo. 80s at saka 90s, yung ano ba tayo, baby boomers ba tayo? Yung ano ka ba, millennials ka, no? Millennial na ako, Oo. sige. Kami ay Gen Z itong si Aljon, ano? Oo, Yung mga Gen Z. sinilang nung mga 1997 hanggang ngayon, Gen Z sila. Ang sa inyo, millennials. Millennial, Kami millennial. naman, millennials kami. May May lineals. Ah. Yung meron ng May gwet-gwet sa lineal. oo. May lineal. Meron gwet-gwet sa noo. May lineals naman kami. Di ba? May lineal. No? May linya na. Yeah. Natatawa si aking inaanak George kasi wala pang lineal yan eh. Pag-usapan natin Oo. mabilis, sec. Oo. Paano ba mag-declare ng class suspension ang LGB? Di ba, alam ko may mga batayan, criteria, at mga tinitignan na anggulo bago tayong mag-declare ng suspension. O yun, oo. Pero nung araw, balikan muna natin. Nung araw, ang suspension ng pag-asa ang nasusunod eh. Yes. Pag signal number 1, Yes. di ba? Alam natin nang walang pasok yung elementarya. Pag signal number 2, yung high school. Pag signal Secundarya. number 3, yung college. At tapos pag more than pa dyan, lahat na. Lahat na. Oo. Pati gobyerno Oo, na. oo. Wala Pero ngayon, nang naging matindi ang mga pagulan, hindi na pinagbabatayan kung mayroon bang signal number 1 sa inyo. wala. Batay sa volume. Oo, may parang color coding na eh. Oo, May yung color coding. yellow, orange, at saka red, di ba? Ngayon, at binigyan ng kapangyarihan ang mga LGU, Yes. executive, na mag-suspend batay doon sa Republic Act ng Risk Reduction Act, no? At pati na rin yung ating mga principal, school Yes. heads, no? May department order number I think 22-2024 yata. Yung mga yun, ganon, no? If I'm Na not kung mistaken. sakaling magbibigay panganib ang mga pagulan ay maaring suspend, no? Yes. Ang mga local officials, particular ang mga municipal mayors, city mayors. Oo. At ganoon din ang mga school Yes, principal. sa principal. Sila ay doon sa department order ng DepEd, kahit na walang anunsyo galing sa LGU, mismo ang principal na pwedeng mag-suspend ng class within the At jurisdiction ng eskwelahan. ang may shared responsibility rin, yung mga magulang, pwede rin mag-suspend ng mga magulang. Yes. I-suspend yung pagpasok ng kanilang Kung alam mo mga naman, anak, di ba? Kung alam mo naman, Sek, na talagang ang lakas-lakas na ng ulan, medyo binabaha ka na sa lugar mo, Oo. papapasukin mo pa Hindi ba? ka na dapat maghintay Yes. na kung wala bang pasok o wala. Ikaw na mismo dahil yung ang binabanggit mo, DepEd Order number 22. 2 years ago pa yatang yan, no? 2024, series of 2024. Ay sinasabi doon na discretion Yes. ng mga magulang kung papapasukin ang kanilang mga anak o hindi Yes. kasi hindi naman ipe-penalize kung sila Yes. ay absent. At saka may kakibat yun, Sek. Doon nabasa ko yung Department Order 22-series of 2024 ay hindi lang basta-basta na pag-cancel ng klase. Once na na-cancel ng klase yung principal doon sa eskwelahan, yung class nila, ay may mga activity pa rin na gagawin yung mga bata sa bahay Sa nila. bahay. Oo. Bibigyan ng homework. Module, it's either module or Work homework, assignment. But Home assignment. oo. At tingin ko naman, Sek, dito naman sa atin sa bayan ng Iba, isinasalang-alang din ng ating mahal na butihing mayor yung ating pag-aaral ng mga Oo, estudyante natin. yung kung sakaling ang nais niya ay kung hindi naman ganun katindi. Kaya talagang mahirap din ang sitwasyon ng isang mayor eh. Yes. Oo, kasi babalansin niya lahat eh. Di ba? Yung safety, yung matututunan. Pero sabi nga natin, lagi namang prioridad yan, yung Kaligtasan. kaligtasan. Pero ang kaligtasan ay hindi lamang responsibilidad ng mayor, Yes. ng principal. Oo. Ang kaligtasan ay responsibilidad Nangunguna nating dapat. lahat. Oo. Di ba? Sabi niya, if it will take a village to raise a child, it will also take a village to protect Protect our children. At kasama doon yung mga magulang. Yes.
yun kasi ang hindi na pag-uusapan yung DepEd Order number 22 na sinasabi doon na ang magulang ay mayroong diskresyon. Correct. No? Nasa magulang yung pagpapasya kung papapasukin niya even without declaration of suspension ng mga klase. Correct. No? Kaya hindi paaaring idahilan lahat na hindi kasi nag-suspend, Ng hindi LGU. kasi nag-cancel. Oo. O kung alam Walang naman natin announcement. mga magulang, kagaya sa akin, marami akong estudyante. May estudyante akong anak, may estudyante akong apo. Pag nakita ko na yung sitwasyon ng panahon, kaya obligasyon din natin mag-monitor ng Correct. weather update Yes. ng weather bulletin Ay, ngayon, Sek, yung Diba? May information is cellphone in our hand na. May cellphone tayo Hindi lahat ng sisi ay doon sa sana sa pamahala doon sa Kaya nga, bagamat legit, valid yung ating mga complaints, ayos lang yan. Correct. Kasi mayroon tayong freedom of expression. Correct. Pero yung attacking personal, kasi mayroong mga atake na, hindi yata nagising na maaga. Mga ganun ba? Hindi ba? Kailangan yung balansehin din natin. Yes. Hindi natin sinasabi na huwag mag-comment. Pero tingnan din natin yung shared responsibility Yes. ng mga parents doon sa protection ng kinalaman na kasi makikita mo yung mga comments. Naku, basang-basa na. Ba? Nakapasok na. May mga ganun. Dati Mga naman, ganun, di ba? kami ni Ulysses dati, Oo. Sek, kaklase ko nga si Mm. Ulysses, yung anak mo. Bumabagyo na, nasa eskwelahan pa rin kami. Basa na yung sapatos namin. Wala pa rin, Oo, nasa tama. classes Mas yun. lalo nga kami noon Gustong-gusto mo nga namin ulan Oo. Kasi doon, ang ulan naman ay talagang hindi mabalasit. Oo. Ngayon kasi simula nung talagang naramdaman yung climate change, no? Oo. Na epekto ng El Nino, yung pag-init ng panahon. Talaga naman ang ulan ay nakakatakot dahil nga yung volume, yung dami ng ulan ay naibubuhos yung pang isang buwan na ulan. Minsan naibubuhos lang ng isang araw kagaya nung nangyari nung Undoy Alam mo binuhos nung 2009, yung panahon ng Nasa Undoy. Manila ko yun. Sek. Isang buwang ulan when one day binuhos Kaya talagang nakakatakot yun. Pero ngayon yun kasi yun. Kaya nga naman, siyempre nag-a-adjust din yung batas. So dahil sa gano'ng mga matitinding mga dami ng ulan, kaya sinasabihan na, ini-empowered na ng batas ang mga LGU officials na mamahala sa deklarasyon. Oo. Pero hindi lang nakatuon lahat ang responsibilidad doon sa mayor, doon sa Yes. principal, nakatuon din dapat sa atin. Ako hanggang hating gabi nagmo-monitor ako kaya yung nag-declare si mayor ng walang klase 11 o'clock maaga, kaya talaga naman natutuwa tayo, ang dami talagang positive reactions. Inano ko nirepost ko guys, may announcement, tulog na. Oo nga, kasi lahat mukhang nag-aabang, kumbaga, walang tulugan. Para matignan kung walang pasok. Oo. Ayun, yun po. Kaya, ingat-ingat tayo kasi mukhang hanggang magpapatuloy ang mga pag-ulan, kagawad, hanggang linggo. Sa pagtaya hanggang Sabado Pero baka linggo gumanda na ang panahon. Pero mamaya try natin So mga kababayan, dyan lang po kayo. Sinisika po nating mga kapanayam ang ating mga local officials like si Sir Glenn para makakuha tayo ng update. Pero wag ko kayong aalis mga kapinalig Magbabalik pa rin ang Kapihan sa Sanggunian. Ibanyans, Narito na ang iba pang detalye kaugnay sa ating plastic diversion program. Ang araw ng magiging palitan ay tuwing Webes lamang at mayroong nakalaang oras lamang bawat barangay. Sa araw at oras na ito, maaring magdala ng mga ipapapalit na plastics. ang mga maipapapalit ay may kaakibat na credit points. At ang mga credit points na ito ay maaaring magamit sa pagbili ng mga goods. Narito ang mga kaakibat na puntos sa bawat kilo ng plastic na maipapapalit. Plastic bottles, clear at colored, 10 points per kilogram. Ang ating mga cup and rings ay 50 points per kilogram. Para naman sa mga plastic bag, ang sando bag at sachet ay 100 points per kilogram. Para naman sa mga plastic containers,
Ang clear ay 10 points per kilogram. Ang colored naman ay 5 points per kilogram. Para naman sa mga plastic utensils tulad ng spoon, fork, at knife ay 10 points per kilogram. Tandaan, ang minimum na kilo na maaaring maipapalit ay 3 kilograms. Ang kilong mas mababa rito ay hindi pa maaaring magamit. Kaya ngayon pa lamang, magsimula na tayong mag-ipon, Ibanyans. Dahil tandaan, tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Mabuhay, Ibanyans! Excited na ba kayo sa Tambayan Campaign? Narito na ang iba pang detalye kaugnay sa ating plastic diversion program. Kung matatandaan, ang Plastic Diversion Program ay naglalayong mabawasan ang mga plastic na nakokolekta sa ating bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng incentive program kung saan maaari tayong mangolekta ng iba't ibang uri ng plastic at ang mga kolektang ito ay may kaakibat na puntos na maaaring maipapalit sa mga goods. Paano nga ba ang magiging sistema nito? Sa ating bahay, barangay, eskwelahan at trabaho, maaari nating itabi ang mga plastic na ating nagagamit sa araw-araw. Halimbawa na lamang ng mga ito ay ang plastic bottles, bottle cups and ring, sandbags, plastic sachet, clear plastic containers, colored plastic containers, at plastic fork or spoon. Dapat tandaan na ang mga naipong plastic ay dapat malinis at tuyo. Matapos ito, paghiwalayin na ang mga plastic ayon sa uri nito at ilagay sa sako. Iniimbitahan namin kayo na suportahan ang aming programa. Magsisimula ang Plastic Diversion Program sa June 7, 2024. Kaya manatiling nakaantabay sa ating LGU IBA Facebook page para sa mga susunod pang detalye. Kaya ngayon pa lamang, magsimula na tayong mag-ipon, Ibanyans. Dahil tandaan, tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Our town, our radio, Radyo Natin. Ayan, nako, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Pinag-usapan natin Kapinalig Ridag yung yung mga pagbuhos ng ulan. Syempre binanggit mo kanina na tayo ay nagdiriwang ng kaarawan yan. Bumubuhos din yung mga pagbati. Oo. Parang ulan din, Ako po yung labis na naliligayahan, natutuwa po sa mga pagbati ng aking mga kaibigan, kakilala man at mga nakakakilala sa akin sa pagdiriwang ngayong kaarawan na ito, Maraming salamat sa inyong patuloy na panalangin, Yun lang naman talaga ang ating kailangan yung At yung mga nakikinig sa ating ngayon, nanonood si Tony, Tony De Leon. Ang alam ko to si Tony, anak to ni dating kagawad Alex De Leon. O kagawad ng bayan yun. Kagawad ng bayan. Oo, yung mga panahon ng ni Tito Jess mo. Oo, siyang vice mayor, si paring Jess, si Vice Mayor Jess Villamin. Tapos councilor niya sila, sir. Kasama yon. Kasama si dating Mayor Pamuleras. So, si Tony De Leon ay nagpaabot din ng pagbati at maki-engage po kayo sa ating talakayan. Yes. Masarap pong sabi nga natin na sa mga impormasyon at mga balitang dapat yung malaman ating pag-usapan dito sa Kapihan sa Sanggunian. Inaanyayahan natin yung mga nakikinig ho sa atin live ngayong umaga na pumunta ho kayo sa radyo natin Facebook page. Radyo natin IBA. Yes, oo. Facebook page. At saka doon sa iba maabig ka. Yes. Ang galing ng programa natin, talagang regular ngayon. Sabado po ay Kapihan sa Sanggunian. Webes pala. Tapos pagdating na naman ng Sabado yung iba maabig ka. Ibang maabig. Kaya talagang sinisika po ng pamahalang lokal ng iba na yung dapat malaman ng kababayan na impormasyon at balita ay naihatid namin sa inyo. Kagaya nung mga nakaraang naibalita rin ni Aljon na napagtibay na natin sa ikatlong pagbasa
yung Comprehensive Nutrition Ordinance Yes. ni Ma'am Edge. Mm. At saka yung Beach Management Ordinance natin. Ni Public- SB Carl, Carl, Rico, di ba? at co-author yata si ABC, President Mm. Richard Rico. And then yung ano naman, yung isang napakagandang ordinansa para mabawasan Mm. ang ating mga solid waste, no, Yes. basura na nagtatakda tayo hindi para kumita ng tipping fees, ano, Tipping fees. noon sa mga hauler ng basura na umaabot sa isang cubico, cubic meter, ano, Cubic meter. doon sa ating sanitary landfill. At according sa ating service Mm. sa ACLE, Akle. ay ang ating Menro ay ilang buwan na naman. Hanggang December na lang. Ang lifespan ng ating sanitary landfill. Mm. Itong kaparaanan na to, Sec, na Is to reduce. Oo, To na reduce the naisip ano. ng ating Menro together with SBS Martinez ay para mabawasan. Magpapataw po ang LGU-IBA ng bayarin Mm. sa kada metriko kubiko. Oo. Sa Tagalog. Ano nga, doon- Buwan ng wika pala, ano buwan ng wika ngayon? Agosto. O Agosto. Ayan, magpapataw ng bayarin sa kada cubic meter ng residual waste, ha? Pinag-uusapan residual, yung wala sa kategorya ng nabubulok at hindi nabubulok, no? Residual waste, yung mga battery, ayan. Yun. Yan, so inaayos natin yung ating Mike. So nasa ikalawang pagbasa yan sa susunod na sesyon. Lahat po na mag-dispose ng kanilang basura sa pamagitan ng hauler ay magbabayad po ng 300 pesos na kada cubic meter ng cubic residual waste. Ngayon, syempre, may bayarin. So, maobliga ngayon yung mga malalaking establishmento. No? Na mag-recycle na Ang lang. mga piktuan kasi nito yung mga malalaking establishmento, kagaya ng malls. Actually nga, Sek, yung napag-usapan niya, based on the information ng ating Menro, hindi household ang biggest contributor ng basura Yung mga natin. commercial. Commercial. Yung Pag sinabi mga natin mga supermarket, commercial, yan. ITC, CSI, Seymour, Jollibee, Pure Gold, Pure Gold, McDonald's. Yan yung mga commercial establishment natin sa biggest bayan ng- generator Yes, waste. yes. Kukunting porsyento lang yung Mga hospital. yung mga sa bahay, yung Oo. basura galing sa kabahayan. Mas malaking contributor ng basura Porsyento bayan. ng basura doon sa sinasabi ni Saribes na tayo po ay nagpo-produce ng 18 to 20 tons. Tons yun. Oo, 18,000 yun. Oo. No? Kilos sa Kilos. Kada ng isang- solid Just waste. imagine yung Sa isang 18,000 araw, sa isang kilos araw. Oo. Sa isang araw. Oo. Gaano kadami yan? Ay, kung per week mo pa, per month mo pa, ang laki yun. Kaya nga, yung mga residual waste ngayon, so the moment na dadali yan sa ating sanitary landfill, magbabayad na sila. Yes. At, So dahil sa magbabayad, palagay ko magtitipid. At ideal naman din yung ating landfill. Sabi nga nila, parang model yung ating landfill dito sa bayan ng O tayo Iba. lang yata ang pagkakaalam ko mga kapinalig ilan lamang ang mayroong sanitary landfill Kasi dito sa ating lalawigan. Ang iniiwasan natin doon sa yung yung bakit yatang sabihin yung meron tayong nag-trending na na isang bayan. Oo, na- nag-practice yun ng maling- open dump site. Maling Open dumping pagtatapon ng ng basura. basura. Ayaw naman natin mangyari yon sa bayan ng Iba. Sa bagay, naranasan din natin yan nung talagang hindi pa maigpit na pinatutupad yung controlled dump site. Pero nung pinatupad na, milyon-milyon ang ating ginagastos, may tapon lang yung ating basura sa Metro Clark. Oo. Mahal din ang bayad doon. Oo, sa yung Pero siyempre, yung biyahe. biyahe. Sabi nga ni budget officer natin, nagtapon tayo ng pera noon. Isipin mo Sa naman, Sek, Metro yung, Waste, oh. yung basura ng bayan ng Iba, dinadala pa sa Clark, Pampanga. Yes. Sa Pampanga. Dahil binawal na yung dumping area natin. Yes. Kaya ang ginawa natin in 2022 ay pinagsikapan talaga nung panahon ni Mayor Randy Dani na ma-operate natin yung sanitary landfill natin. At itong kaparaanan ng tipping fee na to, Sek, ay isa sa, sabi mo nga, na isa para mabawasan yung pagtatapon ng basura. At ito rin ay sabihin na natin temporary solution
para sa mas malaking iniisip natin na maging proyekto sa bayan ng iba, which is yung ating Waste to energy. waste to energy Oo, program. mayroon yan, di ba? Yes. Kasama sa mga programa yan ng ating bayan. Yes. Dahil yan ay nakapaloob na sa annual investment plan for Yes. 2026. 2027. At 2027. O Oo. next year ay may ano na yan. Yes. Masisimulan na. Yes. At kung sasabihin ninyo, saan natin kukunin ng pondo Oo. para sa waste to energy program ng bayan ng iba, ay naiisip ng ating pamahalaan na mag-enter into a PPP partnership or public-private partnership. Yes. Kung saan ay maghahanap po tayo ng katulong na Investors. privado, Investors. investors na privado para maging Para yung- ma-fulfill yung program natin. Yung pondo Yes. ay may mapagkukunan tayo. Yes. At nasasang-ayon naman yun sa batas at pinapayagan naman ang mga pamahalaan, lalo ng LGU, na makipag-partner sa private sector. Sa mga nakikinig po sa amin ngayon, huwag ko kayong mag-alala yung mga nasa kanilang tahanan. Hindi ho apektado ang residential areas Yes, dito. hindi. Yung malalaking commercial Yes, areas yes. lamang na nagproduce ng maramihang Volume ng basura. residual waste. Residual waste. Magbabayad ng tipping fee. So, kung nagproduce ka ng 10 metriko kubiko na basura, 3,000 din yun. At saka, Seka, natapos na natin ang public hearing at nakita natin doon sa public hearing ay walang tumutol. Bagkos sila ay Nagpahayag nag-manifest pa ng support doon Ayan, sa yes. programa natin. Ayan. So talagang masasabi natin, Kapinalig, na ang pamahalaan ay talagang hindi tumitigil sa pag-iisip ng pamamaraan. Kaya ang kahilingan lang naman natin, yung mga nasa household, patuloy nating gawin yung paghihiwa-hiwalay. Segregation po tayo. Paghihiwa-hiwalay po ng basura, hindi yung paghihiwalay ng puti sa dikulor. Nagawain namin ni SB Raydag. Mahirap magpatuyo ngayon sa yung paghiwa-hiwalay ho ng dikulor. Ayun. Alam mo, mayroon may nag-aaway ng mag-asawa. Ang sabi, Hiwalay kung hiwalay. Hiwalay kung hiwalay. Hindi ko na. Nung pinatulan ng misis, di hiwalay hindi. Ang sabi ko, hiwalay ko na. Yung puti sa dikulor sa aking paglalaba para hindi mahaluan. Para hindi, ano tawag Tigasin nun? pa na siya, tigasin. Ayun. Yun nga, talagang sa bahay ngayon, ang lalaki talaga nasusunod. Oo. Alam mo, maganda itong mga programa natin ng PPP. Alam mo kung bakit? Preparasyon na rin natin ito sa panukala natin sa Sangguniang Bayan na maging component city ang bayan ng iba. Yun sana po ang tatalakayin natin, no? Kaya lang syempre mas naisip namin po na pag-usapan muna yung napapanahon ngayon. So ang ating pag-uusap tungkol doon sa pagsusulong. Ito yung pagsusulong lang resolution pa lamang yung ating Yes. yung ating tawag nito ipinasa na humihiling sa ating mga mambabatas, lalo sa ating mahal na congresswoman, Nanay Bing, o kaya kay Congresswoman Jay Kung Hoon, no? Na sapagkat kailangan dito ng batas Yes. di ba? Na mag-file ng omnibus bill na tinatawag para yung lahat ng mga capital town sa bawat probinsya na wala pang syudad ay ma-exempt doon sa requirement na tinatadaanan ng ating batas kasi 3 ang criteria yan kagawad, di ba? Para maging syudad kailangan na ma-comply o ma-satisfy mo mga Kapinalig ang criteria for becoming a city, yung population. Yes. Ang population mabigat 150,000 150,000. Oo. Yung locally sourced income o annual income ay 100 million for the last 3 years. Tapos 100 yung sa land area naman ay 100 square kilometers naman. Doon sa land area wala tayong problema At doon din sana sa income, wala tayong problema. Kung yung 100 million ay 2,000 year ang pag-uusapan, yung year 2000. Pero ngayon 2026 na tayo. So yung halaga ng 100 million ng
price ng 2000, eh mukhang nasa 300 million na ngayon. Pero yun nga yung hinihiling natin sa Kongreso na i-waive Yung ganong yung requirement. ganung requirements. Dahil I think doon sa dalawang requirement, pasok naman tayo. No, ito na lang medyo may usapin pagdating sa budget, pero hinihiling nga natin doon sa resolution natin sa Congress na baka naman ma-waive yung requirement na yun at tayo ay maging Ideklara na ang lahat ng mga capital towns sa mga probinsya na wala pang syudad, di ba? Like dito sa Central Luzon, ang walang syudad na lamang ditong probinsya ay Aurora at saka Zambales. Oo. O bagamat na ang Olonga po ay malapit sa Zambales at sabi natin parte ng Zambales Sa land area, oo. ang categorize kasi ng Olongapo City sa Highly urbanized. independent component wala system na sila. walang supervision ng Yes, probinsya. wala bagamat na parte ng Zambales ang Olongapo pero hindi sila under ng provincial government. Yes, so yun po. Yung tatlong criteria na sinasabi ho ng local government code ay kailangan mo lang makumply yung dalawa. So ang ating hinahangad, makumply natin yung income at saka yung Yes. land area. Yung land area walang question. Mm. Kasi 150 square kilometers tayo eh. 100 lang sinasabi. Pero pagdating doon sa income, mukhang bagamat 132 million ng income natin, locally source income last year, ay yun ay nakabatay yung presyo na yon noong year 2000. So ang sinasabi nga nung proponent na kapag pinag-usapan na ang halaga ng 100 million nung year 2000, kung i-compare mo ngayon, aabot na yan ng 300 million. So makang hindi papasok. Pag-usapan natin sec ngayon, no? Mabilis lang. Paano ba ang proseso? Nandito na, tapos na yung parte ng Sangguniang Bayan to endorse yung ating pagiging cityhood. Ay ito ipapasa natin sa Kongreso. Yun, Sa oh. pamamagitan ng ating representante, si Nanay Bing Maniki. Kailangan mayroong mag-file ng bill. Yes, ang magpapile for us is Nanay Bing. Oh, yes. Oo. And then from pag iyon ay pinail na ng ating mahal na Halimbawa Kongresswoman. nakuha natin ang support. Yes, No. yes. Halimbawa sa tingin ni Nanay Bing ay maayos ito. Maayos. Maganda itong pagsusulong, no? Syempre, nangangailangan din yan ng suporta ng mga kapwa mambabatas. Correct. Kaya nga 'di ba ang request ng resolution natin, hindi lamang yung bayan ng iba, kundi yung mga bayan o lalawigan na wala pang syudad. Okay. Mm. Okay. So Na pumapasok na doon sa criteria. okay. So nahayain na, napagbotohan na at pumasa sa Kongreso. And I think sa At, Senate pa ba? Ganun, Oo, kasama. ganun din, kasama By sa Senate. cameral eh. So kailangan may counter part na bill sa Yes. Senado at pag yan ay naipasa sa Kongreso, sa House of Representatives at ganun din sa Senate of the Philippines at nagkaroon ng bicameral version at naaprubahan din yung BICAM report, dadalhin na yan sa Pangulo And- at magiging ganap na batas. And I think sec to cut you off. And I think sec